So, pakinggan nga po natin ng NBI si Direktor Melvin Matibag patungkol po sa totoong nangyari do sa Senado. Ito, at least NBI ito eh. Siya po magsasabi kung ano talagang real score kung bakit nagkagulo. Ngayon, siyempre, si Bato, iba ang kanyang kwento. Di man magkukwento ng katotohanan niya eh. Sinungaling yan eh. Kagaya siya ni Digong yan eh. Yan, kanyang pusa niya. Dahil, sabi niya na sasamahan niya si Holban eh. Bakit kayo dadali na siya sa kay Holban sa ICC? Bakit natakot siya? Pakinggan natin po si NBI Director Matibag. Po, mas maganda yung itong abogado dito. Director pa ng NBI. Di pakinggan natin. Ano ba talaga nangyari? Ano po ba pakwento? Kasi we heard, dalawa lang po atang NBI agents na nandun. Opo. Sige po, pakwento nga Dalawang po. babae pa. Opo. Ano po bang Ang nangyari? nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senator eh. I did not mention who the senator is. Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, parang mawaliwag na roon. Nandito yung naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusang basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakakakita. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta, nakita niyo. Hindi ko lang alam kung ano laman ng maleta, ha? Pero suppose damit. Kasi doon siya mag-stay eh. Ito yung maleta, pumasok siya sa kwarto. Pero sinundan niya. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya eh. Ibang-iba, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya. Sarili niya mistake po. Well, I will not call it a mistake kasi tumatakbo siya. He's literally evading arrest. You know? So, tinanong nga sa akin yan, ba't may habulan ng takbuhan? Sabi ko, tumakbo ko kaya hinabol. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan. Nagulat ako, it's not a behavior of somebody who is a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tumatakbo sa batas. So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutok na ganyan kasi sa malalaki na agent natin yung ilagay natin sa point of entry. Ganun na nga yung nangyari. Tapos, ayun, no, stop na yan. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Tapos, ayun pa yung agent eh. Ayun pa, oh. Hindi rito pa sa, paakyat na siya rito, nandoon pa eh. So, ito yung tinulak niya na agent, si babae ko. Agent Sam. Susugatan po. Hindi naman, pero parang may mga pasadang lang si Senator Tabi. Okay, pakinggan naman po natin yung tagapagsalita ng ICC kung kailan po nagsimula yung warrant of arrest. Maaga pa pala na i-release na eh. Last year pa pala yung bago mag-open ng ang Senado, November. Ito pakinggan po natin Sana walang dagdag na yung taga-ICC mismo. O, pakinggan po natin. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. de la Rosa
is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. So, makinig naman tayo. So, maliwanag si Harriet yung nagsalita po sa ICC. Ang pangalan na pinakita, Harriet. So, maliwanag po. Perpetrator ni Digonyo. Si Digonyo nag-order, ang nagpapatubad si Bato. Kasi siya PNP chief Po. Kaya pareho sila ng kaso. Crimes against humanity. Mabigat yan. Kaya siya nabigyan ng warrant of arrest. Kanya lang nakapagtataka kung November pa ito, last year pa, bago magbukas ang Kongreso pala, ng 19th Congress, at bakit hindi naisilbi ni Crispin Boying Rimulya o S. Rimulya? Noon, Department of Justice ang hawak niya pag na-promote siya sa Ombudsman. Nakapagtataka Doon pa pala na-release yun, ayon kay Harriet. Ewan. Pati ako napapaisip tuloy ng hindi maganda. Bakit hindi nagkaroon ng larong bata sa loob ng Senado? Larong bata yung takbuhan Kasi nung bata ako, naging pagtakbuhan ako, pero hindi nila ako matalo. Bakit? Practice ako hilog Buwangin Pag mabilis ka tumakbo sa buwangin, lalo na po yung sa tabi ng pampang, yung lumulubog yung mga paha mo. Yung mga pa ko noon, lumulubog, malambot yung buhangin Kasi pino yung buhangin Kaya pag tumakbo ako sa kalsada, ay hindi nila ako mahabol. Kasi praktisado ko sa ilog. Ito si Bato, hindi ata masyadong magaling sa takbuhan. Ayun, natumba sa stairway. Kaya nasugat. Kasalanan niya yung nasugat siya rito. Naitukod niya ito sa kagustuhan tumakas. Sabi nga ni Director Matibag tumakbo siya Kaya siya inabol. O sabi ni Director Matibag, babae pala pinagsilbi para kahit paano. Pag babae, hindi. Pero hindi, tinulak niya gano'n. Tinulak niya para makatakas siya Pero hindi na lang nila pinangalanan kung sino yung sasakyan ng senador. Doon sumakay si Bato. Hindi ni minention yung pangalan niya Hindi ko alam kung sino yung senador na yon. Sige, makinig na lang ulit tayo ng mga balita patungkol nangyari kay Bato. Batugan ng Senado. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. ICC arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa nga ang latest sa sunod-sunod na gulatan sa Senado. Bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang overnight kopya niyan pero hindi naisilbi. Nadapa pa nga si de la Rosa ng habulin ng mga NBI agent sa isang punto pero hindi pa rin naaresto. Wala po sa Senado, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel Emil Vicky, bitbit nga ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC
kasamang dumating dito ni Senador Antonio Trillanes, ni dating Senador Antonio Trillanes IV, ang mga ahente ng National Bureau of Investigation para nga arestuhin dito sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang naka-lockdown ng Senado, ipinakita sa media ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang dikit niyang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa ICC. Paraan niya ito sa kasong Crimes Against Humanity kung saan co-conspirator si de la Rosa at iba pang may kinalaman umano sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ni Trillanes, maaaring arestuin si de la Rosa na mula Nobyembre ay hindi nakita ng publiko. Dati na siyang hinamon ni Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Si Bato mayabang. Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpuna sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito ako. Nasa Senado si de la Rosa para dagdagan ang bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga bagong majority senators ang ginawa ng mga taga-NBI kay de la Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this August chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Sabi, si ano yan, Jinggoy. Ano sabi niya? Ni-wrestling. Papaglubid ng kasinungaling itong anak ni Joseph Estradang ito eh. Ni-wrestling. Nanonood ba kayo ng wrestling? Nangyari po, abulan. Sabi ni Director Matibag, tumakbo siya, kaya inabol siya ng ahente ng NBI. Oh. Tinakasan niya yung dalawang NBI na babae para makatakas siya. Tinulak niya, sabi ni Melvin Matibag ng NBI Director. Kaya sinungaling din ito eh. Sa bagay, malapit na rito kasi meron flood control project ito eh. Tiba-tiba. Kita niyo, nagsisinungaling na, naglulubid pa na kasinungaling ng demonyong ito. Ano po? Sige, tuloy natin. Or even not to let him or preventing him to enter this August chamber. Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? I requested the Sergeant at Arms when we were on break before you elected this representation to review the footage of the CCTV. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Paliwanag ni Cayetano, welcome si Trillanes dito bilang dating senador. Pero di ba to? Kasama umano ito sa harassment. It's part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit with, natin hayaan siya nandito yes, siya? so yung nag-assault sa iyo hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest, no? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Ipinag-utos ng bagong Senate President sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Nag-lockdown din sa Senado dahil may motion na kilalanin kung sino mano ang sangkot sa nangyari kay Senador Bato para maipagharap ng reklamo. Tinanong natin si Senador de la Rosa kung sa ipinakitang warrant para si Trillanes, pero sabi niya, mamaya na lang. Ipinakita sa plenaryo ang kuha ng CCTV, hinahabol siya ng NBI agents. Sa isang bahagi ng CCTV, makikita nadapa si de la Rosa sa hagdan.
Vicky, kanina doon sa sesyon ay nagmosyon nga si Senador Rodante Marcoleta na isa ilalim sa protective custody ng Senado. Ang kasamang senador na si Senador Ronald Bato de la Rosa, bagay na pinagbigyan naman ng mayorya ng Senado. At kanina ay nag-motion din para i-cite in contempt ang mga NBI agents na humahabol kay Senadora De La Rosa, si Senadora Joel Villanueva yung nagmosyon at pinagbigyan din yan ng Senado at sinabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na aarestuhin ang mga Jane Does at John Does na mga NBI agents na kanilang iimbestigahan. At ang isa pa sa mga latest development ay nag-resign po ang pinuno ng Office of the Surgeon at Arms ng Senado na si retired Major General Edgardo Rene Samonte, pero tiniyak niya na makikipagtulungan siya sa gagawing investigasyon. Yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. So maliwanag po, hindi nag-wrestling kagaya na sinasabi ni Janggoy. Sinungaling naman si Janggoy eh. Ang wrestling, manuti yung wrestling ng WWF. Ay WWE. Talagang yun ang mga wrestling talaga. Yung sa Kiboto, laro bata, pagtakbuhan gusto niya takbuhan. Sinungaling si Janggoy. Ano po? So, makinig pa tayo ng iba. Maganda yung marami tayo napapakinggan. Makakausap po natin, nasa linya po natin, telepono dating Senate President Frank Drilon. Sen, magandang gabi po, Tony Enrica. Hello? Yes. Hi, Senator Frank. Good afternoon Tony po. Enrica po ito. Yes, good afternoon. Magandang hapon po. Kayo po ba ay busy po with other things or nakapagsubaybay ba kayo sa kaganapan sa Senado today? Napapanood ko po sa YouTube. Yes. And your reaction to the leadership change? Tradition sa Senado ay hindi po sineserve yung warrant of arrest in the Senate premises. Yun po ay hindi batas kung hindi tradisyon. Wala pong reglamento na nagsasabi hindi po pwedeng i-serve ang warrant sa Senate President. Ngunit, ilang beses nakaraan ng ganun ng sitwasyon, kortesiya sa Senado, hindi siniserve yung warrant sa Senado. Okay. At kung maaari mang i-serve ito, dapat hintayin nila na yung sitting senator should vacate or leave the premises muna bago siya silbihan ng warrant. Ganun ho ba? Hindi, basta wala sa premises ng Senado, ay pwedeng i-serve ang warrant. Nangyari na po yan noong i-serve namin ang warrant kay Senator Juan Ponce Enrile. Lahat po consistent yan as a matter of courtesy. Hindi po naman pinahuli ang isang sitting senator sa loob ng Senator Bato de la Rosa can ask the Senate to give him protection para kanlungin para hindi po siya arestuhin ng NBI. Well, kung yung premises ng Senado po kontrolado ng Senate President, kaya po nasa sa Senate President po yan kung papayagan niyang manatili si Bato sa loob ng Senado at ang tradisyon na hindi siniserve ang warrant sa Senado ay kilalanin. Of course, sasabihin na bakit above the law ba ang mga senador? But that is a debatable point because sa ngayon, lalo na sa sitwasyong ito, ay talagang matindi po ang alitan ng dalawang panig. At international court naman po yung nag-serve ng warrant. Ano po ang will be the higher priority? Ang batas po ba ng Pilipinas o ang international warrant na isa-serve sa isang sitting senator? Pareho yan. Pwede mong ma-argue either way. Sinasabi kasi ng iba ng isang panig na ang Pilipinas ay member ng international community at mayroong mga tungkulin bilang isang responsableng miyembro ng international community. Mayroon din nagsasabi
na dapat hindi ilalim ng bansa ang ating mga batas tungkol sa arrest warrant at wag ilagay sa ilalim ng International Court of Criminal Justice yung warrant. Kung ganito po, no, na may argumento pa po tayo dito, who will decide on the fate of Senator Bato de la Rosa? Paano po? Sino po ang magdedesisyon kung huhulihin ba o hindi si Senator Bato, Sir Frank? Yan po sabi ko nga, that is a question. Ultimately, ang Court Suprema lang makapagpasya. Sana magsalita na ng Korte Suprema dito. Mainit na issue ito. Actually, yung unang tanong ko, Senator Frank, was not about the warrant for Senator Bato, but was about the leadership change sa Senado. Matagal na rin kasi umuugong na baka makakudita nga si Tito Sen, si Senator Soto, bago pa magkaroon ng impeachment trial. At eto na nga po, natuloy na. No? Does it actually say or parang project kung ano na nga po ang magiging kalabasan ng Senate impeachment trial ni Vice Presidente Duterte? Hindi pa po natin alam. Maaga pa, marami pong mangyayari. There are many possibilities. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari. Dahilan sa mga maliwanag na posisyon tungkol sa alyansa. Ang maliwanag po nakalagay sa saligang batas that the trial shall forthwith take place. Yes. At notwithstanding po yung mga dating banta ng Senate minority, yung previous Senate minority na ayaw nila mag-convene as an impeachment court. Sa tingin po ninyo, ngayon na bago na ang liderato ng Senado, there's no need for them to block the convening of an impeachment court. Hindi po natin masabi. Ang masabi ko yung batas at ang Court Suprema sinabi na dapat magkaroon ng impeachment trial. Kung kailan po, hindi ko po alam. Alright. Maaari po ba na i-compel ang mga senador natin to do their job as Senate Court? Paano po? Maaari po ba silang i-compel na gawin nila ang trabaho Hindi kita nila? marinig. Mahina ang lating nyo. Opo. Hindi ko marinig. Ito po, Senator, can you hear us now better? Not better, but I can hear you. Opo. Maaari po bang i-compel ng taong bayan ang mga senador natin to convene as a trial court bilang ito po ay kanilang trabaho talaga ayon sa konstitusyon? Maaari po bang i-compel ng taong bayan ang Senado na umupo as an impeachment court dahil trabaho po nila ito ayon sa konstitusyon? Sabihin mo kung paano makumpel ng taong bayan ng Senado. Hindi ko alam. So, sa kanila po talaga ang desisyon nito, Senator? Opo, pwede pong dalhin. Sa Court Suprema yan, hindi ko alam kung ano mangyayari. Alright. Sige, Senator Frank, maraming salamat po muli sa oras po ninyo. Thank you po. So, ibig sabihin, meron pong kapangyarihan ng ICC. At nung nakaraan po, sinabi na naman ng ICC, meron silang jurisdiction sa kaso ni Matandang Duterte bago tumiwalag si Duterte sa ICC. Kaya ganun din po yung kaso ni Bato. Meron silang jurisdiction sa kaso niyan. Kasi nga, inakyat po ng taong bayan, mga biktima ng hindi sa ICC ang kaso. Sige, hanggang dito na lang. At least natututo tayo sa mga batas. Sige po, God bless po sa inyo lahat. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista.